Pagkatapos kong kumain ay naglaro na kami ni Angelo ng basketball, ngunit ang batang babae ay nakatunga nga lang ito sa amin at nakasimangot. Nakahalukip-kip ang mga kamay nito sa dibdib niya, kaya nilapitan ko muna ito. "Hey, what is your name?" Tanong ko pa sa bata. "I'm Jennifer po." Sabi pa nito nang nakabusangot ang mukha. Naalala ko tuloy si Krisa. Ganitong ganito siya kapag may hindi siya nagustuhan. "You want to join us?" Tanong ko pa. "Ayoko po." Sabay umiling-iling ito. "Panlalaki lang po na laro yan eh." Lalo pang humaba ang uso nito. "Anong gusto mong laruin? Tanong ko sa malambing na boses. "Manika po at saka luto-lutuan." Napakamo tuloy ako sa ulo ko. "Alright, what if mag-bake na lang tayo at gumawa ng cookies? Okay ba yun sa'yo?" Nag-isip pa muna ito na saglit. "Okay lang po ba sa inyo?" Babalik naman yan tanong sa akin. "Oo naman, hiramin natin ang kusina ni Manang." Ngiti ko pang sabi sa bata. Hindi ko maintindihan pero naaaliw ako sa kanya. Mayapay lumapit na rin si Angelo. "Angelo, okay lang ba sa'yo na mag-bake tayo ng cookies?" Tanong ko kay Angelo. "Opo, tito." Sagot naman ito. "Okay, let's go." Sabay hawak ko sa maliit nilang mga kamay pero nung humakbang ako ay binawi ni Jennifer ang mga daliri nito at parang nagsusumamong tumingin sa akin. "May problema ba? Ayaw mo ba mag-bake?" Tanong ko pa. "Gusto po, pero gusto ko po buhatin niyo po ako." "Can you carry me, please?" Wika pa nito. Natawa na lang ako. "Alright." Sabay upo ko para mapantayan silang dalawa ni Angelo at sabay ko na silang binuhat sa magkabilang bisig ko. "Pwede po ba ikaw na lang ang daddy ko?" Nagulat naman ako sa biglang sinabi nito. "Jennifer, pwede mo namang hiramin si daddy." Wika naman ni Angelo. "Ayoko no." Sabay taas pa ng kilay nito. "Bakit ayaw mo?" Tanong naman ni Angelo sa malambing na boses. Kasi daddy mo na siya. Gusto ko may sarili akong daddy. Si mommy kasi ayaw pa akong bilhan ng daddy." Nakabusangot pa nitong sabi. Natawa na lang ako sa sinabi nito. "Wala ka bang daddy?" Tanong ko. "Wala po. Ayaw po kasi ako ni mommy bilhan ng daddy." Sumbong pa nito sa akin. "Hindi naman binibili ang daddy ah. Nasaan bang daddy mo?" Tanong ko pa sa inosenteng bata. "Hindi ko po alam kaya pwede po bang ikaw na lang ang daddy ko?" Malambing pa nitong sabi. "Sige, kunwari ako na lang ang daddy mo." Pagsang-ayon ko, natuwa naman ito at pumalakpak. "Yay! May daddy na ako! Pareho na tayong may daddy, Angelo!" Masaya pa nitong sabi. "Oo nga, pero hindi naman talaga siya totoong daddy mo." Wika naman ni Angelo. Sumimangot naman ang bata at nagsalubong ang mga kilay nito. Inggit ka lang kasi mas pugi ang daddy ko kaysa sa daddy mo." Sabay belat nito kay Angelo. Bakit? Pogi naman si daddy ko ah." Protesta naman ni Angelo. "Sa katunig kung daddy ang daddy ko, ikaw, hiram mo lang." Ani Angelo. "Daddy ko na nga siya, di ba? Di ba po daddy? Daddy na kita?" Sabay tanong nito sa akin. "Nainggit ka lang kasi mas pogi ang daddy ko." "Tama na yan kids, masama yung nag-aaway kayo." Saway ko naman sa dalawa saka ibinaba ko na sila sa may upuan sa kusina. "Naku, senyorito, bitbit niyo pala ang dalawang yan. Saglit lang at tatawagin ko lang sa Hana." Ani, Manang, na mukhang nahihiya pa. "It's okay, Manang. Hihiramin muna naming tatlo ang kitchen at magbibake lang kami." Sige, tutulungan ko na po kayo mag-prepare ng kakailanganin ninyo." Saka kumilos na ito para ihanda ang pambake. Habang ang dalawang bata naman ay nag-iirapan. Natatawa nilang ako sa dalawa. Ang cute nilang dalawang pagmasdan. Ang sarap siguro sa pakiramdam na may anak kayong nagkukulitan. Kaya kapag nakita ulit kami ni Krisa, hihilingin ko sa kanya na bigyan niya ako ng anak. Nang sa ganoon ay may maingay at makulit na bata na dito sa mansyon. Sana pumayag siya. Kung nawalan man kami noon ng anak, sana'y pumayag siya na bumuo ulit kami ng anak at maraming anak para mapuno ng ingay ang mansyon. Krisa's POV. After 2 weeks.
1 linggo at 4 na araw akong nanatili sa ospital. Tanging si Darwin lang ang nakakaalam ng kalagayan ko. Kailangan kong ma-admit para malagyan ako ng swero at napag-aralan na niya ang sakit ko at ayon sa kanya ay mabilis ang paglaki ng tumor sa ulo ko at meron pa itong tumutubo sa gilid nito. Kaya kailangan ko na daw magpa-surgical at sa ibang bansa pa iyon gagawin. Nang makalabas ako sa ospital ay nagtungo ako sa park kasama ko si Darwin. Hindi ako nito iniwan. Meron naman silang itinuturok sa akin para hindi ako laging mag-nosebleed. Nakaupo kami sa lilim ng puno. Krisa, ano bang plano mo? Hanggang kailan mo ito itatago sa pamilya mo? Lalo na kay Jeffrey? Tanong ni Darwin. Hanggang sa mawala ako. Ikaw na lang bahalang magpaliwanag sa kanila. Wala sa mood kong sagot. Krisa, kapag ipinaalam natin kay Jeffrey ang kalagayan mo, magtutulungan kanya sa pagpapaopera sa'yo. Huwag mo nang ipaalam sa kanya dahil ayoko na pagtawanan niya ako. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Kapag wala na ako, ikaw na magpakilala sa kanya kay Jennifer. Mahina ko pang wika kay Darwin. Krisa, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung gusto mo pang mabuhay, lumaban ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mag-ama mo. Hindi ko alam, Darwin. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko alam pero nawawalan ako ng pag-asa. Napapagod na ako sa buhay ko. Gusto ko nang sumuko. Naiiyak ko pang wika. Lumaban ka. Diba palaban ka? Malalampasin mo rin lahat ng ito. Sabay kabing nito sa ulo ko at pinasandal sa balikat niya. Ikaw na ang nagsabi na pwedeng malagay sa alanganin ng buhay ko kapag nagpa-opera ako at maaari din na magka-amnesia kung sakaling makakasurvive ako. Wika ko pa sa kanya. Kaya nga, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kung sakaling magka-amnesia ka, nandito ako para ipaalala sa'yo lahat. At least lumaban ka at hindi ka sumuko. Wika pa ni Darwin. Pag-iisipan ko ang sinasabi mong iyan. Bumalik ka na sa ospital. Uuwi na ako sa heaven. Naghihintay na sa akin ang anak ko. Pagtataboy ko naman sa kanya. Ihahatid kita sa Heaven City. Hindi kita pwedeng pabayaan. Wika pa nito. Bahala ka. Pero may dadaanan muna ako. Malapit lang dito. Wika ko pa. Inilalayan ako nitong tumayo at pagkatapos ay sumakay kami sa kotse niya. Dumaan kami sa funeral kung saan ako nag-inquire dati ng libingan ko. Pagdating namin doon ay nagtaka pa si Darwin. Binayaran ko ng cash ang cemetery na kinuha ko para sa himlayan ko. Alam kong kontra doon si Darwin, pero wala siyang magagawa kundi ang sundin ng gusto ko. Pinakita naman sa akin ng bakla ang larawan na magiging libingan ko. Pinakita niya ang disenyo ng lapida na paglalagyan ng pangalan ko. Kailan ako namatay at kailan ang kaarawan ko. Ibinilin ko na si Darwin ang bahala. Pati ang jar na free ay si Darwin na rin ang pinagbilinan ko. Nung nasa sasakyan na kami at nasa biyahe na ay nakasimangot ito. Kanina ka pa walang imik. Galit ka ba? Tanong ko. Sino ba namang hindi magagalit sa ginawa mo? Kung ang pinambili mo ng buwis sa dalibingan iyan, sana ipinandagdag mo na lang sa treatment mo at sana natuwa pa ako. Anito habang nagdadrive. Mabuti na yung handa. Kaya kapag namatay ako, ikaw nang bahala magturo sa libingan ko. Gusto ko, i-cremate ako at ilagay ang abo ko sa jar na iyon at ilibing mo ako sa lupa doon sa cemetery. Wika ko. Buisit. Mura pa nito. Hindi nakakatuwa yung mga pinagagagawa mo eh. Ewan ko ba, bakit sunod-sunuran ako sa gusto mo? Dapat nga sinabi ko na kay Jeffrey noon pa eh. Alam mo, mula nang mahanap kita, hindi ako makakatulog ng maayos. Alam mo ba yun? Kunot noo pa nitong sabi sa mataas na boses. Hindi ko alam. Malay ko bang hindi ka nakakatulog? Bakit? Iniisip mo pa ba ako? Huwag mo sabihin may gusto ko pa rin sa akin. Ngiti ko pang panunukso sa kanya. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo eh. Kaya nga lahat ng gusto mo'y sinusunod ko. Seryoso pa nitong sabi. Hindi lang ako makakatulog na maayos dahil nakukonsensya ako para sa kaibigan ko. Dahil simula't simula, alam ko kung nasan ka. Pero hindi kita itinuro sa kanya. Tapos heto ngayon, dadagdagan mo na naman.
Wika pa nito. Darwin, alam ko. Pero nakikiusap ako sa'yo. May diary ako at doon nakasulat ang lahat. Ako na ang bahala magsabi kay Jeffrey ng lahat. Basta huwag mo nang alalahanin iyon. Wika ko naman. Ang problema kasi sa'yo, pinangungunahan mo na ako. Bumili ka pa ng libingan para sa'yo. Parang sinabi mo rin na wala kang tuwala sa magagawa ko. Galit pa nitong sabi at nagbuntong hininga na lang ito ng malalim. Hindi na ako nakasagot sa kanya. Bagkos ay itinuon ko na lang atensyon ko sa madadaanan namin. Ilang oras ay nakarating na kami sa bahay. Sinalubong agad kami ni Jennifer at ni Mama Lu at Ate Des. Nag-aalala ang mga ito sa akin. Nagtatanong kung saan ba ako nanggaling at puro na naman kasinungalingan ang isinagot namin ni Darwin. Mabuti na lang at hindi na sila namilit pa. Makalipas ang ilang oras ay pumasok kami ni Jennifer sa kwarto. Si Darwin naman ay umalis na. Noong nasa kwarto na kami ni Jennifer ay humiga kami. Kumusta na baby ni Mommy ha? Tanong ko naman sa anak ko. Mommy, okay lang po. Namiss po kita Mommy. Saan ka po ba pumunta? Naghanap po ba kayo ng daddy ko? Nagulat naman ako sa tanong nito. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. May importante lang pinuntahan sa Mommy. Sagot ko naman sa anak ko. Mommy, huwag ka na po maghanap ng daddy ko dahil may nahanap na po akong daddy. Tuwa pa nitong ibinalita sa akin. Anong nahanap na daddy? Takang tanong ko. Kasi po, pumunta kami ni Tita Hana sa bahay na malaki. At ang ganda po doon, Mommy. Tapos, may mama po doon na gwapong-gwapo. Kaya sabi ko sa kanya, siya na lang ang daddy ko. Pumayag naman po siya na maging daddy ko. Daldal pa ng anak ko. Natatawa tuloy ako sa mga sinasabi niya. Huwag ka mag-alala dahil makikilala mo rin ang daddy mo at ang gwapo din kaya ng daddy mo. Wika ko naman sa anak ko. Gusto ko yung nakita kong daddy kasi ang bait niya sa akin tapos ang gwapo-gwapo niya pa. Kaya Mommy, kapag nagkita kayo ng daddy ko, bilhan niyo po ako ng kapatid ha para painggitin ko si Angelo kasi wala siyang kapatid. Ako, gusto ko may kapatid. Napakadaldal talaga ng anak ko. Akala niya lahat ng bagay ay nabibili. Patulog na nga tayo kung ano-anong naiisip mo. Tulog ka na ha? Wika ko pa sa kanya. At tumango naman ito. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakatulog na si Jennifer. Pinagmamasdan ko ang mukha nito na parang pinagbiyak na bunga ni Jeffrey. Nasasabik na talaga siya na magkaroon ng ama. Hayaan mo anak, makikita mo rin ang daddy mo. Patawarin mo ako kung ipinagdamot kita sa ama mo. Natatakot kasi ako na baka ilayo ka niya sa akin noon. Pero hayaan mo, bago ako mawala, pagtatagpuin ko kayong mag-ama. At ang daddy mo mag-aalaga sa'yo. Hinagkan ko muna ang noo ng anak ko. Bago ako bumangon, ay kinuha ko pa ang diary na binili ko at inilagay lahat ng impormasyon doon ng pagkatao ni Jennifer mula noong ipinanganak ko siya at pinagbuntis. Nandoon lahat. Yung kulay blue kasi ang ibibigay ko kay Jeffrey at ibibilin ko iyon kay Darwin. Ibibigay niya iyon kay Jeffrey kapag nawala na ako. Habang tinititigan ko ang anak ko, napapaluha ako dahil masyado pa siyang bata para mawala ako. Paano na lang ang magiging buhay niya? Kaya napag-isipan ko na magpa-opera. Kakausapin ko si Darwin. Kukuha ako ng malaking halaga sa account ni Jeffrey. Yun ang gagamitin ko na panggastos. Saka ko na isasauli ang ATM niya. Iiwan ko ang 2 diary ko kay Darwin para kung sakaling mabuhay man ako, may alaala ako sa mga mahal ko sa buhay kapag nagka-amnesia ako. Ayokong matulad kay Liam, sa pinsan ko na nagka-amnesia at pagbalik ng alaala niya ay hindi niya na maalala ang mag-ina niya. Si Fabian at Sheena, buti na lang at tuluyan na siyang nakaalaala. Kaya gusto ko kapag nangyari iyon sa akin ay maaalala ko ang pangalan ng anak ko at pangalan ng asawa ko. Makalipas pa ang ilang araw ay nag-withdraw ako ng malaking halaga. Hindi ako nagsabi kay Jeffrey na kumuha ako ng 5 milyon. Gagamitin ko iyon sa pagpapagamot ko. Basta, bahala na. Nakapagdesisyon na ako. Tinawagan ko si Darwin at nagkita kami sa isang restaurant. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong pa nito habang nakaupo kami. Oo. Pumapahig na ako magpagamot dahil hindi ko kayang basta nalang iwan sa Jennifer. At hindi pa kami nagkikita ng daddy. Wika ko pa.
Mabuti na lang at nakapag-isip ka. Kailangan sa madaling panahon, matanggal na natin ang tumor mo. Anito, pwede bang bigyan mo muna ako ng 1 linggo na makasama ko si Jennifer at Jeffrey? Walang problema. Ibig mo sabihin, ipapaalam mo na kay Jeffrey ang lahat? Tanong pa ni Darwin. Hindi. Gusto ko makasama siya kahit 1 araw lang. Isa pa hindi pa ako nakakatawag sa kanya. Baka ano na naman ang sasabihin niya. Sabi ko pa kay Darwin habang sumusubo ako ng pasta. Okay, ikaw ang bahala. Huwag mong alalahanin si Jennifer dahil sinisigurado ko sa'yo na hindi siya pababayaan ni Mama at Ate Des. Paninigurado pa ni Darwin sa akin. Salamat, Darwin. Marami na akong utang na loob sa'yo kahit na sinaktan kita. Pero nandito ka pa rin para sa akin. Maluha-luha ko pang sabi kay Darwin. Huwag mong isipin iyon. Ginagawa ko lang ang makabubuti para sa iyo. Isa pa, matali ko rin kaibigan ng asawa mo at naging parte ka na ng buhay ko. Ani, Darwin. Gumagaan naman ang pakiramdam ko sa mga sinabi niya. Siya na lang ang pwede kong kapitan ngayon. Pagkatapos naming mag-usap ni Darwin ay gusto kong pumunta sa bahay ni Jeffrey kaya tinawagan ko ito. Pinindot ko ang number niya at butit nagring iyon. Buhay ka pa pala. Akala ko patay ka na at hindi ka na naman nagpaparamdam sa akin. Nag-enjoy ka ba? Sagot ni Jeffrey sa halatang galit na boses. Nasaktan ako sa sinabi niya. Gusto niya na ba na ako'y mamatay? Magiging masaya kaya siya kapag mamatay na ako? Kaya salip na sabihin ko sa kanya ang kalagayan ko ay huwag na lang. Pasensya na kung ngayon lang ako tumawag. Pwede ba tayo magkita? Mahinahon kong tanong sa kanya sa kabilang linya. Pumunta ka dito sa Queen Hotel. Hihintayin kita. Dahil may ibibigay ako sa'yo na ikatutuwa mo. Madiin pa nitong sabi na halatang galit. Malamang siguro ay galit ito dahil hindi man lang ako nakapag-text o nakatawag sa kanya ng 2 linggo. Sige, pupunta ako ngayon dyan. Wika ko pa. Okay. Sabay pinatayan ako nito ng cellphone. Kaya matamlay ko namang ibinaba ang cellphone sa mesa. Anong sabi ng asawa mo? Ani, Darwin. Galit siya sa akin kaya pupuntahan ko siya ngayon sa Queen Hotel. Wika ko pa kay Darwin. Sasamahan na kita. Baka mami, paano ka pa? Presenta naman ito sa akin. Pero baka may gagawin ka pa. Wika ko. Wala naman akong gagawin. Isa pa, gusto ko rin siya makausap. Seryoso pang wika ni Darwin. Sige. Saka tumayo na kami para magtungo sa hotel. Habang nasa kotse ako ay naglagay ako ng lip tint sa labi ko para hindi ako maputla tingnan. Saka nilagyan ko ng blush on ang pisngi ko. Isa pa gusto ko kasi maganda akong humarap sa asawa ko. Pagsapit namin sa hotel ay nagtungo kami ni Darwin sa room na sinabi ni Jeffrey. Pagdating pa lang namin sa hallway kung saan nandoon ang room niya ay may mga bodyguard namang nakatayo sa labas. Kinatok ng bodyguard ang room niya saka bumukas naman iyon. Pagbukas pa lang ng pinto, agad ako nitong sinalubong ng masakit na tingin at tiimbagang itong nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni Darwin. May hawak itong papel. Pirmahan mo yan. Sabay hagis ng papel sa buka ko. Bigla akong kinabahan at nagulat. Ano bang problema mo, pare? Galit na tanong ni Darwin. Tiningnan ko ang papel. Divorce paper iyon. Parang sinaksak ng punyal ang puso ko. Gusto niyang makapag-divorce sa akin? Pero bakit? Huwag mo akong matawag-tawag na pare dahil wala akong pare na traidor na katulad mo. Galit nitong bulyaw kay Darwin at nanlilisik ang mga mata nito. Jeffrey, ano bang pinagsasasabi mo at anong ibig sabihin nito? Nanginginig ko na namang tanong sa kanya. Kinuha niyo akong tanga. Lalo ka na, Darwin. Sabay duro nito kay Darwin. Anong pinagsasasabi mo, pare? Mataas na boses ng tanong ni Darwin. Demonyo ka! Sabay suntok nito kay Darwin kaya natumba ito. Napatili ako sa pagkabigla. Jeffrey, ano ba? Kailangan mo talagang suntukin si Darwin? Sigaw ko pang sabi sabay upo para alalayan si Darwin. Matagal mo na palang alam kung nasan si Krisa, pero hindi mo malang sinabi sa akin. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kita na para ko ng kapatid. Yun pala, gagaguhin mo ako? Sigaw pa ni Jeffrey.
Tumayo naman si Darwin at pinunasan ng dugo nito sa labi ng likurang bahagi ng palad niya at sinalubong ang masakit na tingin ni Jeffrey. Sino ba sa atin ang unang nanggago, ha? Di ba ikaw? Sino ba ang umagaw sa akin kay Chris, ha? Di ba ikaw? Sino ba ang sumira ng buhay ni Chris, ha? Di ba ikaw? Kaya wag mo kong pagsasabihan ng ganyan dahil ikaw ang pinakagago sa lahat ng nakilala ko. Ani Darwin na kuyom na rin ang mga kamao. Nakahawak lang ako sa braso nito habang nanginginig ang katawan ko sa nerbiyos. Damn you! Sigaw pa ni Jeffrey sabay kinuha ang baril sa tagiliran ng bodyguard nito at itinutok kay Darwin. Jeffrey, huwag! Iyak ko pa sabay harang sa katawan ni Darwin. Umalis ka dyan! Sigaw pa nito sa akin na nanlilisik ang mga mata. Kung ipuputok mo yan, sa akin muna dadaan ang bala ng baril na yan bago kay Darwin. Iyak kong sabi sa asawa ko. Chris, tumabi ka. Pagsusuma mo naman ni Darwin sa akin, umiling-iling lang ako. Kaya mong itaya ang buhay mo nang dahil sa lalaking yan, Chris, ha? Galit na sigaw ni Jeffrey. Oo. Kung babarilin mo siya, ako muna ang barilin mo bago siya. Iyak kong sabi. Huwag mo sabihing mahal mo pa rin ang lalaking yan. Saka ngumisi ito. Hindi ko na pala dapat itanong yan. Dahil kung hindi mo mahal ang lalaking yan, hindi ka na sana sumama sa kanya. 5 years! Para akong tanga kakahanap sa'yo. Yun pala, nagpapakasarap ka na pala. Kayo nitong ex mo. Bakit? Mas masarap ba siya sa kama? Ha? Galit pa nitong sigaw sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Sigaw naman ni Darwin. Tumahimik ka! Sigaw pa nito kay Darwin. Sabagay, sinabi mo pala noon, Chris, na kahit ano mangyari, hindi mo hihiwalayan ang gagong ito. Kahit pagawin mo siyang kabit. Makati ka pa sa mga babae nagtatrabaho sa club. Pangiinsulto pa nito sa pagkatao ko. Wala kang karapatan na sabihin yan. Sabay suntok ni Darwin kay Jeffrey. Bigla naman ako nakaramdam ng pagkahilo pero nilalabanan ko lang iyon. Kaya napaatras si Jeffrey ngunit sumugo din ito kay Darwin. Nagpalitan ng suntukan ang dalawa. Walang nagpapatalo sa kanila. Tama na! Sigaw ko nang pareho nang dumudugo ang mga mukha nila. Akmang susuntukin pa sana ni Darwin sa Jeffrey pero niyakap ko na si Darwin. Tama na, Darwin, please! Wika ko sa mahinang boses habang tumutulo ang mga luha. Magsama kayong dalawa. Pirmahan mo ang divorce paper natin. Dahil hindi ka nababagay sa apelyido ko. Magsama kayo na lalaki yan. Sigaw ni Jeffrey sa akin. Tumitindi ang sakit ng ulo ko kaya hindi ako umalis sa pagkakayakap ko kay Darwin at mahigpit akong napakapit sa balikat nito. Tama lang na itinago ko sa iyong asawa mo. Tama lang na kinuha ko siya sa'yo dahil hindi mo naman talaga siya kayang protektahan. Wala ka nang idinulot sa kanya kundi pasakit lang. Ani Darwin kay Jeffrey. Eh di iyong-iyo na ang babaeng yan dahil isang basura na lang ang tingin ko sa kanya. At simula ngayon, pinuputol ko ng pagiging magkaibigan natin. Ani Jeffrey. Parang hiniwa-hiwa naman ang puso ko sa mga masasakit na salitang binitawan niya. Kahit kailan, hindi niya talaga ako minahal. Oo, basura na ang tingin mo sa kanya pero para sa akin, isa siyang mahalagang bato. Wala mang halaga sa'yo, pero wala namang katumbas na malaking halagang pagtingin ko sa kanya. Dahil mas higit pa siya sa limpak-limpak na pera mo. Nagtapon ka ng isang malaking bagay na hindi mo na makikita kailanman. Tiimbagang nawika ni Darwin. Pumalakpak pa si Jeffrey. Kaya pala hindi mo magawang pakasalan ang ina ng anak mo? Dahil pala sa asawa ko? Hindi. Dahil sa malandi kong asawa. Pangiinsulto pa nito sa akin. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan, ha? Mataas na boses na tanong ni Darwin kay Jeffrey. Tanungin mo ang ina ng anak mo. Umalis na kayo dito bago ko pa kayo mapatay. Magsama kayong dalawa ng babaeng yan. Sabay duro pa ni Jeffrey sa akin. Darwin, ilabas mo na ako dito.
Iya kong pakiusap kay Darwin habang hawak-hawak ko ang divorce paper namin ni Jeffrey. Pagsisisihan mo ang lahat ng mga sinabi mo sa asawa mo. Tandaan mo yan. Wika pa ni Darwin, sabay inalalayan ako nitong palabas ng hotel na iyon. Nilingon ko pa si Jeffrey. Nagtama pa ang mga mata namin. Nakikita ko sa mga mata niya ang mga katanungan, ang hinanakit sa akin. Tinignan ko naman siya ng puno ng pagmamahal. Hanggang sa tuluyan ko nang binawi ang mga mata ko sa kanya. Patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha ko sa mata. Ito na siguro ang huling pagkakataon na masisilayan niya ako at makikita ko ang gwapo niyang mukha. Jeffrey's POV. Isang linggo at 2 araw na hindi nagpaparamdam sa akin si Krisa. Kahit text o tawag ay wala ito. Kasalukuyan ako nasa mansyon noon. Bumaba ako sa kusina para sana kumuha ng tubig pero narinig ko na lang ang usapan ni Hana at Manang Miding. Nasa mansyon kasi si Hana noon. Hindi nito kasama ang anak. Parang nagsusubong ito kay Manang tungkol kay Darwin. Hindi sana ako makikinig pero may kung anong nag-udyok sa isip ko na makinig ng usapan ng mag-ina. Bakit ba hindi na lang kayo magpakasal ni Darwin ha? Total, nasa poder ka na naman niya. Isa pa, siya rin ang ama ng anak mo. Wika ni Manang. Ma, paano ako pakakasalan ng ama ng anak ko? Kung ganoong nandyan pa rin sa tabi niya ang babaeng minamahal niya. Ani Hana. Sinong babae? Takang tanong ni Manang. Si Krisa, ang asawa ni Sir Jeffrey. Alam ko naman na noong nakita niya si Krisa, alam ko may pagtingin pa rin siya sa asawa ni Sir Jeffrey. Dahil kung hindi niya mahal si Krisa, sana noon pa niya sinabi kay Sir Jeffrey na matagal na silang magkasama ni Krisa. Wika pa ni Hana. Nabigla ako sa narinig ko kaya lumabas ako sa pinagkukublihan ko. Ulitin mo nga sinabi mo? Galit kong tanong kay Hana at bigla namang nagulat ang mag-ina. Sir, wika pa nito. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo, Hana. Kung gusto mong mabuhay na payapa, sabihin mo sa akin na lahat. Galit kong utos. Sir, hindi ko naman kasi alam noon na asawa mo si Krisa. Patagal nang alam ni Darwin kung nasaan nagtatago si Krisa. I'm sorry. Mahal ko po si Darwin pero hindi niya ako napapansin dahil lagi na lang ang atensyon niya na kay Krisa. Iyak pang wika ni Hana. John, matagal niya na palang alam kung nasan si Krisa. Yun pala, itinago niya sa akin. Humanda ka sa akin, Darwin. Sabay talikod ko. Umalis ako ng mansyon at tinanap ang gago kong kaibigan pero hindi ko ito mahanap. Kaya nagtungo na lang muna ako sa hotel. Malamang magkasama sila ni Krisa. Matagal na nila akong niloloko. Siguro, nagpapakasarap sila ngayon. Pinacheck ko ang ATM ko na ibinigay kay Krisa at nalaman ko na nag-withdraw ito ng 500,000 at sumunod ay bago pa lang. Nag-withdraw ito ng 5 million. Anong ginawa niya sa pera? Gagamitin ba niya para sa kanilang dalawa ni Darwin? Mga demonyo. Nahampas ko pa ang pader ng hotel. Ang mataas na tingin ko para sa kaibigan ko at sa asawa ko ay bumaba. Parang pakiramdam ko isa silang nabubulok na basura na dapat ko nang itapon. Tinawagan ko ang attorney ko at pinasikaso ang divorce paper namin ni Krisa. Pinadala niya agad ito. Kinabukasan ay nasa hotel pa rin ako at hindi ko inaasahan na tatawag ang asawa ko. Buti naman at nagparamdam sa akin ang babaeng ito. Ang dami ko naiisip. Sinadya niyang hindi magpakita, siguro para lang makasama niya ang ex-boyfriend niya. Sa lahat ng ayaw ko ay ang pinaglalaruan ako at hindi ko matanggap na kaibigan at asawa ko pa. Sinagot ko ang tawag ni Chris at mabuti na lang at gusto ako nitong makita kaya hindi na uubra sa akin ang pakikipaglaro niya sa akin. Noong dumating ito sa hotel, nagulat pa ako na magkasama silang dalawa ni Darwin. Kaya ba gusto niya ako makita para sabihin na matagal na silang nagkabalikan? Na matagal na nila akong niloloko? Kaya noong hinarap ko sila ay nasunto ko si Darwin. Gusto ko nang sumabog. Gusto kong pumatay ng tao. Lalo pang kinainisan ko ay noong humarang pa siya sa katawan ni Darwin nang tinutukan ko ito ng baril.
Sobrang nasaktan ako. Ngayon lang ako nasaktan ng ganito. Hindi ko matanggap na nasa lisihan ako ng kaibigan ko. Masarap nga ang mang-agaw pero mas masakit pala ang inagawan. Kaya nung umalis na sila ay binato ko ang baril sa pader at pinaghahagis lahat ng makita ko. Nagwala ako sa loob ng hotel. Kumuha ako ng alak at tinungga ko iyon. Naupo ako sa isang sulok sa loob ng kwarto ko. Ganito rin siguro ang naramdaman ni Darwin nung inagaw ko sa kanya si Krisa. Tama lang siguro na magparaya na lang ako.